Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ito ang garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa
ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, 5:08 po ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga viewers and listeners sa buong Pilipinas. Thank God it's Friday, Eric. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Richard Vargas. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng naabot po ng live stream na to, Team Live o Replay man kayo, ako naman po si Eric Vocal ng Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin ito. Ang ating pong programa ay hatid po sa inyo ng Department of Budget and Management at tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. Sa bayan din po tayong napapanood sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, Richard, nasa Facebook Live din tayo ng Radyo Pilipinas, sa FB page ng Philippine Information Agency o PIA at sa Usapang Budget Natin page ng DBM. Kaya po like, share na po ng ating mga social media pages, Eric. At punong-puno po ngayon ang ating programa sa balita at informasyon dahil marami po kayong aabangan, Eric, ngayong hapon. Siyempre, nandyan sa ating Budget Matters, mainit-init pa, no? Richard, yung Ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP. Alamin muna natin yan mula kay DBM Director Pia Yanto Abad, yung tungkol sa lahat ng usapin diyan. At sa ating Budget Talks naman, makakasama natin ang isang entrepreneur. Mabubusog tayo sa kanyang mga kwento. Ito ay walang iba kundi si Miss Lady Vega. Kaya abangan po ninyo yan. Pero bago ang lahat, magbalitaan muna tayo dahil oras na para sa ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. Tagumpay na ginanap ang media launch para sa idadaos na Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting o OGP-APRM sa darating na February 5 to 7, 2025. Ito ay sa pangunguna ni Department of Budget and Management Secretary at Philippine Open Government Partnership Chairperson Amena Mina F. Pangandaman. Layo ng OGP-APRM na tipunin ang mga leader ng iba't ibang mga bansa at mga kinatawan ng civil society organizations upang talakayin kung paano mas paiigtingin ang pagsusulong ng bukas na pamamahala at ang pagresolba sa mga hamon na hinaharap ng mga bansa sa Asia-Pacific region. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Secretary Mina ang kahalagahan ng OGP sa pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa at pagtupad ng adhikaing makapaghatid ng mas mahusay na serbisyo publiko. Ibinahagi rin sa media launch ang ilan sa mga inisyatiba at tagumpay na nakamit ng PH or Philippine Open Government Partnership kabilang ang paglulunsad ng OG Pinas National Advocacy Campaign.
Nakibahagi sa nasabing media launch sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Public Services Labor Independent Confederation President or PS-Link President Dr. Annie Enriquez Heron, at Caucus of Development Executive Director Sandino Soliman para sa hanay ng NGO networks. Nagpahayag naman ng kanilang suporta sina OGP Communications Content and Community Engagement Mr. Rudy Borman, Philippine OGP Co-Chairperson Aurora Reyes Chavez, at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Dumalo din sa aktibidad ang mga media partners mula sa DBM Beat, Malacanang Press Corps, National Press Club, FOCAP, Manila City Hall Press Club at Manila Police District Press Corps. Bukas sa pamahala at pakikiisa ng mamamayan, ito ang lagi ninyong naririnig dito sa amin sa usapang budget natin. Saan na nga ba tayo dinala ng Open Government Partnership o OGP? Panoorin natin mismo mula kay DBM Secretary Mina Pangandaman ang milestones ng Open Government Partnership dito sa Pilipinas. Magandang araw po aking mga kababayan. Ako po si Department of Budget and Management Secretary at Philippine Open Government Partnership Chairperson Mina Pangandaman. In 2024, we achieved something truly remarkable. Through the Open Government Partnership or OGP, we strengthened our commitment to transparency, inclusivity, and participatory governance. Bilang bahagi ng misyong ito, mas pinaigting natin ang OGPNAS, isang advokasya tungo sa isang bukas na pamamahala na mas magdapit po sa ating mga kababayan. Through dialogues and workshops, we were able to engage with more than 4,000 participants in 9 provinces. Sa bawat probinsyang ating napuntahan, ramdam namin mula sa inyong mga kwento at karanasan ang kolektibong sigasig at determinasyong makamit ang mga pangarap natin para sa isang mas maunlad at bagong Pilipinas. More than numbers, this is about building a government that listens, learns, and leads its people. Together, we are proving that openness and collaboration can pave the way to a brighter and more inclusive future for our nation. Kayo po ang tunay na simbolo at lakas ng ating demokrasya. This year, let us continue our journey of hope and unity. Mabuhay ang OGP, mabuhay tayong lahat. Muli, ito po si DBM Secretary and PH-OGP Chair Mina Pangandaman. Minamahal ko po kayo, minamahal po kayo ng ating Pangulo. Maraming salamat, Secretary Mina Pangandaman. Oras sa Pilipinas, 5:15. Samantala, paalala po at pabatid publiko. Mahigpit pong pinaalahanan ng liderato ni Department of Budget and Management Secretary Amena F. Pangandaman ang publiko na huwag magpalinlang sa mga kahina-hinalang tao na nagpapanggap bilang mga opisyal o empleyado ng DBM o iyong mga taong nagsasabing sila ay may koneksyon sa DBM para makapanghingi ng pera o anumang pabor na pampinansyal. Ang DBM po ay naninindigan sa pagkakaroon nito ng integridad, sigasig at katapatan sa lahat ng mga proseso nito at transaksyon alinsunod sa umiiral ng mga batas, alituntunin at regulasyon, lalo na sa pag-request at pag-release ng pondo para sa mga proyekto at programa ng pamahalaan. Nais din po naming bigyang diin na hindi kami kailanman magbibigay ng otoridad sa kahit sinong individual o grupo para humingi ng pera, goods, or pabor kapalit ng pagpapadali ng mga transaksyon. Hindi po namin sa kahit anong paraan pahihintulutan ang anumang maling representasyon dahil ito ay malinaw na paglabag sa batas. Upang maiwasan ang mga scammer, middleman, fraudulent individuals o organized groups, hinikayat namin ang publiko na maging mas vigilant at i-report ang mga scam o iba pang bogus na aktibidad sa pamamagitan ng pagtawag sa DBM Media Affairs and Community Relations Office sa numerong 8657-3300 na may extension number na 2524. Muli, yan po ay 8657-3300 with an extension number of 2524 or i-email sa publicassistance@dbm.gov.ph. That's dbm_assistance@dbm.gov.ph.
or public_assistance@dbm.gov.ph. Asahan po ninyo na mananatiling confidential ang inyong pagkakakilanlan. Maraming salamat po at ingat po palagi. 5:17 ng hapon, sa iba pang balita, binigyang diin ni Department of Budget and Management Secretary Amenay Pangandaman na dadaan muna sa butas ng karayom bago may release ang 757 bilyong pisong pondo para sa mga programa at proyektong idinagdag ng Kongreso sa national budget. Pinaliwanag ni Sec Mina ang Section 6 ng veto message ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na nakatutok sa lahat ng mga bagong proyekto, aktibidad at programa sa General Appropriations Bill o GAB 2025 na nagkakahalaga ng 783 billion pesos. Kasama rito ang 26 billion na sumailalim sa line item veto at ang 757 billion na isinailalim sa conditional implementation ng Pangulo na hindi madalas mapag-usapan. Matatanda ang ginamit ng Pangulo ang kanyang constitutional authority sa pag-veto ng proposed national budget bago ito tuluyang maisabatas bilang Fiscal Year 2025 General Appropriations Act o GAA noong December 30 ng nakaraang taon. Ito ay bilang tugon sa mga hinaing ukol sa posibleng anomalya sa paggamit ng pera ng taong bayan. Iginit din ng Budget Secretary na ang 757 billion pesos na isinailalim sa conditional implementation ay kailangan mo nang i-justify ng mga ahensya bago i-approve ang release ng pondo ng mga ito. Kasama dito ang AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita Program at ayon kay Sec Mina, ang 757 billion na congressional adjustments ay mangangailangan ng Special Allotment Release Order o SARO. Ang prosesong ito ay tinatawag na for issuance of SARO o FISARO. Maliban dito, kailangan din ng approval mula sa Executive Secretary at Office of the President. Dumalo si Department of Budget and Management Secretary Amenay Pangandaman sa 17th Monthly Economic Managers Meeting na ginanap noong ika-13 ng Enero 2025 sa National Economic Development Authority Office sa Ortigas, Pasig City. Kasama ng Budget Chief sa pulong sina NEDA Secretary Arsenio M. Balisacan, Department of Finance Secretary Ralph Recto, at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick D. Go. Tinalakay sa 17th Monthly Economic Managers Meeting ang pinakabagong inflation and labor force survey data at ang general direction sa implementasyon ng 2025 General Appropriations Act. Present din sa unang MEM or MEMM para sa 2025 sina Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, Bangko Sentral ng Pilipinas Assistant Governor Zeno Ronald Abenoja, at National Treasurer of the Philippines Sharon Almanza. At yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating Budget News. Sa oras na ito, dagdag na kaalaman naman para sa ating mga tagusubaybay. Heto na mga Budget Peeps, oras na para sa ating Budget 101. Hello, Budget Peeps! Kamakailan ay inilunsad ng Department of Budget and Management ang Budget and Treasury Management System o BTMS sa pangungunayan syempre ni Secretary Amenay Mina F. Pangandaman. At alam ba ninyo na simula pa lamang ng panunungkulan ni Sec Mina sa DBM, ang maisakatuparan ito ay ang kanyang pangunaing adhikain? Pero ano nga ba ang BTMS? At ano nga ang kahalagahan nito sa pamamahala sa pondo ng bansa? Pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang Budget and Treasury Management System o BTMS ay bahagi ng digitalization efforts ng DBM tungo sa pagpapalakas ng public financial management systems ng bansa. Sa pamamagitan ng BTMS, magkakaroon na ng koneksyon ang mga ahensya ng gobyerno pagdating sa financial management. Itinataguyod nito ang transparency o bukas na pamamahala sa pamamagitan ng pagbibigay ng up-to-date at accurate na impormasyon sa mga financial transactions at paggamit ng budget ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Pinapadali rin nito ang malawakang proseso sa pagkolekta at paggamit ng mga pondo sa Bureau of Treasury, kabilang ang pamamahala ng mga bank accounts, electronic payments at cash flow forecasting.
Kaya't kung dati-rati ay naghihintay pa ng matagal bago ma-release ang pondo, dahil sa BTMS ay tiyak na magiging mas mabilis na ito upang magamit ang funds at ang implementasyon ng mga programa at proyekto ng bawat ahensya. Mabilis, transparent, digitalized. Ito ang serbisyong hatid ng BTMS. At yan po ang Budget 101 ngayong linggo, Budget Peeps. Ako po si DBM Undersecretary Sasa Del Rosario. At yan po ang ating Budget 101 ngayong hapon. Maraming salamat po kay DBM Undersecretary Sasa Del Rosario sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa BTMS. Yes, maraming salamat po Yusek Sasa. Samantala, susunod na po ang Budget Matters kaya tutok lang po kayo at magbabalik pa po tayo dito lamang po sa Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. At kayo po ay nakatutok pa rin dito sa Usapang Budget Natin. Tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa ipihitan ng inyong mga radyo. At sabayan din po tayong napapanood sa TV at syempre via Facebook Live at sa PIA at sa Usapang Budget Natin page ng DBM. At this point, dumako na po tayo sa ating tampok na Budget Matters. Usapang Budget Natin. Budget Matters. Nako, partner Eric, sabi nga kanina dun sa ating intro, 'di ba, mainit-init ng ating usapan ngayon dahil isa sa mga pinag-uusapan na topic kasabay ng pagpirma ng 2025 General Appropriations Act ay ito ngang AKAP. At makakasama natin ngayong hapon para talakayin ang ilang sa mga detalye ng AKAP o ang kung bakit ito napasailalim ng conditional implementation ng GAA. Makakasama natin si DBM Director Pia Hyanto Abad via Zoom. Good afternoon po, Direk. And welcome Magandang po. hapon, Eric and Richard. Opo, Direk. Magandang hapon po sa ating lahat. And welcome po sa Usapang Budget Natin. Pero bago po tayo mag-start, Director, can you give us an idea po kung gaano na po kayo katagal sa DBM and ano ho ba ang ginagawa ninyo? And for the benefit of our listeners and viewers, kayo po ay ang director ng Bureau B, if I'm not mistaken. Tama ho ba? Opo. Ano ho ba ang ginagawa ng mga Bureau Management offices natin sa DBM? Yeah. Ako po ay nasa DBM, nasa loob ng 7 taon. 2 taon dyan ay sa Budget and Preparation Group po natin. At sakop po saklaw po ng ating bureau na Budget and Management Bureau B, ang Human Development Sector na kasama po dito ang Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, and kasama rin po dyan ng kanilang mga attached agencies. Okay. O, Direk Pia, ito na po, dumako na po tayo sa ating main event. Sabi nga, isinailalim po sa conditional implementation po ng Pangulo ang ayuda para sa Kapos-ang Kita Program o AKAP. Ano po ba yung AKAP para po sa kaalaman po ng lahat at ano po yung layunin nito at ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing conditional implementation? Okay. Una po, yung pong ating sinasabing AKAP or
ayuda para sa Kapos na Kita program ay unang inimplementa noong 2024 sa pamamagitan po yan ng inisyatibo ng Kongreso. So, ito po ngayong 2025, ang nasabing programa ay isinalalim ng ating Pangulo batay sa kanyang veto message sa 2025 GAA natin under conditional implementation. Ayon po sa direktiba ng ating Presidente, kailangan po na siguraduhin natin na ang pag-iimplementa ng programang ito ay hindi lamang pansamantalang solusyon sa paulit-ulit na problema ng ating mga mamamayan. Bagkus, sana magkaroon ng strategic intervention at long-term solution para po sa programang ito. So with that, inatasan po niya na magkaroon ng convergence ang mga iba't ibang departamento, kasama po dyan ang DSWD, ang DOLE at NEDA, naatasan po sila na reviewin at kung kinakailangan ay to come up with a joint memorandum circular to update existing guidelines. At nang dahil din po dito na sinasabing under conditional implementation ang AKAP, ang pag-release po ng pondo para sa nasabing programa ay nakaangkla sa joint circular or joint issuance na ilalabas ng mga nasabing departamento at ahensya. So, pagkatapos po nila na magawa ang guidelines na yan, kailangan din po mag-submit sa ng DSWD sa DBM ng mga kaukulan ng mga requirements para po ma-justify yung pagre-release ng pondo. Yun nga po yung sinasabi ni Sec Mina, para tayong dadaan sa butas ng karayom. At ito pong programa na ito ay nangangailangan aprubahan pa ng ating presidente. Napaliwanag na ho ninyo, Director, na yung layunin ng AKAP, no? Pero linawin lang din po natin, ang AKAP po, since last fiscal year na meron na ho existing sa GAA. Pero po, for the past 2 years, yung pinasa po nating budget proposal under the NEP, wala pong AKAP. Tama po, di ba? Tama po yan. Sa atin pong sinumite na proposed budget sa Kongreso, ang ating President's budget po, wala po tayong probisyon para sa AKAP. Simula pa po yan ng 2024, ganyan din po ang nangyari nitong 2025. So Richard, kaya rin yun din yung naging dahilan kung bakit under the conditional implementation ang nasabing programa ay nangangailangan pa ng approval ng ating presidente para ma-release ang allotment para dito. Yes. Yan. Opo. Direk, ano na po ba yung naging resulta ng pondong nailaan po sa AKAP nung nakaraang taon? Batay po sa report ng DSWD na ipinresenta po nila sa monthly economic managers meeting, ito pong mga nakaraang linggo lamang, nakatulong po sa halos 5 milyon na benepisyaryo ang 2024 budget para sa AKAP. They were able to obligate 99.43% out of the 26.7 allotment for the program and disburse around 95% of the said amount, that is equivalent po to 25.4 billion. So total of 24.5 billion benefiting 5 million of our beneficiaries ng ating mga kababayan. 5 million beneficiaries, Filipino beneficiaries. Okay po. Yung sunod ko pong tanong, Director, ano po ba yung updates kung meron po tayo doon sa pagkakaiba ng existing guidelines na pinatupad noong 2024 ng DSWD doon po sa emerging guidelines po ngayong taon para sa AKAP? Hihigpitan na raw po ba ang guidelines para sa beneficiaries gaya po na nasabi po ninyo para sa susunod na payout, at ano-ano po ba ang mga safety measures na inilagay upang hindi magamit ito sa ibang bagay o pamamaraan? Yeah. Richard, sang-ayon sa ating koordinasyon at saka sa mga iba't ibang mga pagpupulong na naatenan po ng ating secretary,
napag-alaman po natin na ang Joint Memorandum Circular na i-issue ng DSWD, DOLE at NEDA ay nasa finalization stage na. Pagkatapos po ito ng kanilang mga pag-uusap para sa mga inputs na kakailanganin upang masunod ang direktiba ng Pangulo. So yung mga iba po sa mga bago o mga safety nets na meron sa guidelines na dinadraft po ngayon for the 2025 implementation of the AKAP. Una po dito ay yung klarong role ng mga iba't ibang ahensya na naatasan bukod sa DSWD na magkaroon ng convergence, no? Particularly the DOLE, sila po ay magiging responsable para sa pagpapublish ng minimum wage sa kanilang website, as well as the circular pertaining to the guidelines for the AKAP, para mas malawak yung maging pagpapatupad ng programa. Kailangan din doon na may mga instances na pwede rin po silang mag-refer ng mga manggagawa para makapag-avail ng programa. Kasama rin din po dito yung role ng NEDA na sila naman po yung magsasagawa ng M&E study para sa nasabing programa para makita po ang impact nitong AKAP sa mga intended beneficiaries. Habang ang Philippine Statistics Authority naman po na sa cloud naman din ng NEDA ay tutulong naman din po sa pag-distribute ng mga national IDs na mandatory na kailangan pong isumite bilang isa sa mga requirements para po maka-avail ng programa. And speaking of national IDs, kasama na rin po dun sa guidelines na meron po ang AKAP for 2025 ay magiging mandatory na po na ang pagsusumite ng national ID or paggamit ng national ID for the recurring or yung mga repeat clients na sinasabi po ng AKAP. Isa rin po, meron din po tayong safeguard para ma-ensure na yung pong programa ay makakaabot sa rightful beneficiaries. Base rin po yan sa direktiba ng ating Pangulo. Kaya idinidiin sa guidelines na iyon na kailangan po ang aplikasyon ng mga benepisyaryo para sa programa ay naaayon sa social case study report na gagawin po ng ating mga registered social workers at hindi po nangangailangan ng anumang endorsement ng galing sa kahit kanino. Bukod din po dito, pinagbabawal din po ang paglalagay ng mga banners, tarpaulins, no? At yung presensya ng mga politiko at ng mga project proponents ng AKAP during the actual payout or distribution. Nakalahad din po sa bagong draft guidelines na ang mas pinadaling mekanismo para agarang maaksyonan kung meron pong maire-report ng mga paglabag or yung mga fraudulent acts na matutuklasan during the implementation of the program. And huli po, for transparency, kasama rin po sa kinukonsidera at pinag-aaralan ang pag-publish regularly ng listahan ng ating pong mga benepisyaryo ng AKAP. Of course, sinasaalang-alang po natin dito yung data privacy law. With regard to that, tinitignan na po ngayon na isama sa intake sheet yung waiver ng data privacy upang matulungan po tayo para maisupubliko ang nasabing listahan. So yun po direct no mas magiging mahigpit po kayo kasi minsan po nagiging ito Richard no nagiging biro-biruan to pero totoo talaga na minsan talaga yung mga nabibigyan ng ayuda sabihin na natin na mas sila pa'y nakakaluwag. So paano na po ma-address yung mga ganun sa pamamagitan nga po ng sinasabi nyo no? Yes, makakatulong talaga ng malaki yung transparency na
ating idinidiin sa bagong guidelines na meron po tayo. Kagaya nga po ng mga nauna ng nasabi tungkol sa programa, ang tina-target po nito yung mga mamamayan natin na mas mababa sa minimum wage ang kanilang kinikita at apektado po sila ng inflation o ng pagtaas ng presyo. Opo. Tsaka gusto ko ring i-highlight dito sa naging sagot ni Director Pia, yung agam-agam ng marami kasi sinasabi nila na ang AKAP will be used as a tool to politicize. Lapit na yung election. Ngayon at election year, tama ho ba, Director Pia? So may mahigpit po na sinasabi ni Secretary Mina Pangandaman na wala pong kahit na anong poster, tarpaulin, banner, or mukha na makikita sa distribution area o kung saan isinasagawa yung pag-implement nitong AKAP. At ang maganda nito, parang pwede nating i-report kung ano may mga nangyayari o ano mga nakikita natin. Sinasabi nga ni Direk yung transparency. Tsaka nabanggit na rin kanina ni Director yung tungkol sa monitoring and evaluation, yung impact naman nito doon sa actual din na beneficiaries. So hindi yung agam-agam ng ating mga kababayan na gagamitin lang yan sa election or hindi naman nakakatulong yan. Nakakatulong po ang mga proyektong ito sa ating pamahalaan, sa ating mga kababayan. At sinisiguro, yan po, galing na po mismo kay Director Pia, kay Secretary Mina, na it will not be used for any political gain. Tama. Opo. Pero Director Pia, ihabol ko lang po. Since namansin niyo nabanggit niyo kanina na merong convergence yung tatlong ahensya, DSWD, DOLE, and NEDA, kailan po yung timeline para mailabas po itong guidelines na binabanggit po natin? Ang alam ko po, we can expect the guidelines to be issued either by next week or the week. Kasi, kumbaga, final edits na lang po yung pinagdadaanan ngayon dahil nakuha na yung mga inputs ng mga nasabing departamento. Baka nga po next week meron na yan. Kasi pasimula pa lang ng taon, nag-meeting na po agad yung ating mga cabinet secretaries concerned regarding this program. Para ma-ensure na hindi po ma-hamper yung implementasyon ng programa. But then again, there are other requirements na kailangan din po nilang iprepara, yung kanilang physical and financial plans, among others. Opo. Ayan. Maraming salamat po, Director Pia. Baka po meron po kayong gustong batiin or mensahe sa ating publiko regarding dito sa AKAP or kahit shoutout po sa ating mga kasama dyan sa Bureau B. Go ahead po, Director. Yes, syempre babatiin ko ang aking mga kasangga sa Budget and Management Bureau B. I think nakikinig po sila lahat ngayon. Magandang hapon po sa ating lahat. And yung panawagan din lang po natin, syempre is ini-encourage po natin ang ating mga kababayan na manatiling mapagmasid, no, tungkol po sa mga programa ng gobyerno. Kasi layo naman po natin na makarating talaga ang tulong na ito sa lahat ng mga nangangailangan at ma-prevent po natin ang anything that would lead to the abuse and misuse of the funds allocated for the program. Yun lamang po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Muli po, maraming salamat po DBM Director Pia Yanto Abad. Maraming salamat po, Direk. Maraming salamat po, Direk. Maraming salamat. Opo, at samantala, mga budget peeps, marami po kayong dapat abangan sa susunod na segment dahil ang budget talks po natin, makasama po natin ay isang entrepreneur. At kaya tumutok lamang po dahil magbabalik pa ang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s?
Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories at the same time creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. At nakatutok pa rin po kayo sa Usapang Budget natin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Siyempre, hello po kay AM Garnet Antiporda, hello kapatid Che Milagrosa de la Cruz at Janet Pereira Dizon. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. At palike din po na at pa-share ng ating live stream ngayong hapon, Eric, no? Tama. Tayo po ay napapanood sa Radyo Pilipinas page, Philippine Information Agency page at Usapang Budget natin page ng Department of Budget and Management. At sa oras na ito, Eric, oras na para sa ating Budget Talks. Usapang Budget natin. Budget Talks. Richard, isang entrepreneur ang mga kasama at makikilala natin ngayong hapon, no? Ay, tama ka dyan. Tiyak na matatakam at mabubusog niya at bubusugin niya tayo sa kanyang mga kwento ng tagumpay. Welcome to Usapang Budget natin, Miss Lady Vera. Miss na lady pa ha. Oo nga eh. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, lady. Yes. Yes po. Okay, bago tayo magsimula, nais nating malaman kung nais namin kayong makilala. Paano po ba kayo nagsimula bilang food entrepreneur? Kailan nyo po itinayo itong restaurant ninyo na Eat and Run? Opo. Ito po ay nagsimula po ng taong 2016 to 2017 po. So, nagsimula po talaga siya as a cart po. So, nag-umpisa po siya sa pagbebenta ng sandwiches po. Okay. So, Lady... Yes po. Vega pala, no? Lady Vega. Parang Lady Gag. Okay lang po, sir. 7 taon na pala yung Eat and Run, no? Kumusta naman po yung naging takbo ng negosyo sa mga nakarang taon? At magkano po ba yung naging capital ninyo noong sinimulan nyo po yung food business na to? Kung pwede nyo pong sabihin. Okay po. Wala naman pong problema. So, nagsimula po siya siguro roughly less than 10,000 po. Kasi nga po, cart po siya nag-umpisa. So, wala pa kaming binabayarang renta. Hindi pa ganun kalaki yung mga kagamitan, kumbaga. Well, bilang isang entrepreneur, paano nyo po napapanatili yung tamang balanse ng kita at saka ng gastos? Meron ho ba kayong particular na system o yung tinatawag nating diskarte sa pagmamanage ng inyong budget? Especially, nung nabanggit niyo kanina, di ba, nagsimula kayo at 10,000 pesos. Siyempre yan, mahirap talaga yung magsimula, Eric, di ba? So, paano naging diskarte niyo to sustain that? Okay. So, yung sustainability po kasi malaking factor po yung talagang okay po yung customer service po natin. Hindi po ba? Kasi minsan po tayo may tendency kahit sobrang sarap ng pagkain, hindi masyadong maganda yung customer service natin, medyo alam niyo yung hindi tayo babalikan. Kasi okay nga yung food, pero yung customer service natin ay hindi. So pagdating naman po kasi sa mga budgeting, so malaking factor din po na okay po yung business plan natin. Okay? Tapos, syempre po, currently po, employed din po kasi ako. So, separate po kasi yung personal finances ko sa business finances. Then, eventually din po, syempre po, yung ating monitoring po ng cash flow, napaka-importante.
pag-set aside din po ng emergency funds kasi hindi po pare-pareho ang presyo po ng bilihin po ngayon, lalo na po sa mga gulay, lalo na po maulan po dito. Tsaka, saan po ba kayo located, ma'am? Yes po. Saan po? Saan po kayo located? Legazpi po, sir. Legazpi, ang layo. Region 5, shoutout sa inyo. Region 5 po sa Albay po, sir. Opo. Continue, ma'am. Sorry po, naputol ko kayo. Ay, okay lang. Yun po, kasi po yung mga gulay po namin ay inaangkat pa po namin mula po sa Baguio. So malaking factor po pag maulan. Pag maulan po kasi mas mahal po yung ating mga gulay. Alam naman po natin, daanan din po yung Region 5 ng Baguio. So, yun po. Pero paano yan? I-follow up ko lang, Erica. Yung tungkol doon sa sinabi mo kanina, you own this business and at the same time, namamasukan ka. Yes po. Paano mo nababalanse yung oras mo doon sa pagkarami-raming aspeto ng negosyo na kailangan mong ayusin? Like yun nga, especially yung supplies mo nanggagaling pa ng Baguio, yung tao pa na yung dinedeploy para dito, and syempre yung pag-monitor ng kita. And on top of that, syempre yung prioritization mo din sa isa mo pang trabaho. So paano yun? How do you mend that, lady? So at first po talaga, it is really a struggle. But for the past almost 7 years, nagiging routine na po siya. So at night, nakalaan na po talaga after dinner, yun na, you need to really focus on the shop na po. Yung cash flow, kailangan mo tingnan yung sales, yung mga gastos. Tsaka ang maganda na rin po kasi ngayon because of technology, pag meron po tayong kailangan bilhin, karamihan po na ating supplier ay tinatawagan po na lang po or through Viber or Facebook Messenger. So yun po. At tanong ko lang pala, kasi syempre, sabi nga natin, eat and run, tapos ito, 7 taon na yung negosyo nyo. Ano yung mga menu mo ba na ino-offer sa mga customer ninyo? Lalong-lalo na nung nagsimula kayo, ano yung pinagsimulan yung mga menu? Okay. So, yun nga po, yung nasa cart pa lang po siya, we just offer sandwiches. Simpleng-simple po. Ham and cheese, yun po. Yung pinaka-simple, kumbaga po. Then, when we had our pwesto na po, yun, nag-expand na po. Nagkaroon na po kami ng mga rice meals. We have our silog meals. And then, we added the burger and the fries. So, actually po, yung talagang pinakatatak ng Eat and Run ay ang cheese sauce po, which is homemade. So, hindi po siya commercialized. Plus po, yung fries po namin na freshly cut po siya mismo. Yung patatas po talaga mismo na like in front of you ay, kumbaga, ika-cut po siya. So, kitang-kita po talaga na fresh po yung aming fries. Pero syempre, lady, di ba nasa Legazpi kayo, so kilala sa maanghang. Meron ba kayong mga recipe na mga maanghang na magugustuhan ng ating mga listeners at mga customer na bibisita sa inyo? Okay. For the spicy po na choices, yung medyo mild lang po kasi actually we do invest po kasi may mga tao sobrang hilig po talaga sa maanghang. Pero yung medyo maanghang lang po sa amin is yung sa pork. But for the sandwiches and burgers, they do tend to just put po actually yung hot sauce po namin. Yung ako naman, more on the business side, no? Ano yung pinaka-challenging na financial problem or issue na na-encounter mo in your past 7 years sa negosyo mo? Probably it's operational cost po talaga. And then, including also the taxes. So, paano mo siya na-keep up? Mayroon ka bang ina-apply na certain strategy or schedule? Yung kailangan doble yung production? Paano ba? Kasi po meron po ako actually yung ginawa na parang Excel sheet where I can really monitor. Kasi may trend po kasi yan kung pag-aaralan po natin. Is that always na matataas? Is that, kumbaga po, yung sa trend, kung makikita mo ay kung masyadong magastos, kailangan ng paghandaan yung darating na buwan. Alam natin na mas marami yung benta, paghahandaan din po yung buwan na yon. So, kumbaga po kami po, alam na namin yung mga months na may hina,
Kasi yung gastos andyan po yan eh. Di ba yung pagpapasahod, constant yan eh. May benta wala, kailangan natin magpasahod. Including the benefits, di po ba? So, yun po, dun po, yan. Ito naman, lady, no, sa 7 taon ng pagnenegosyo mo, ano ba yung mga pinakamahalagang aral na natutunan ninyo pagdating sa pagbabudget? At may pagkakataon ba na nagkamali kayo sa pag-manage ng pera at paano nyo ito na solusyonan? Okay. So, 7 taon, pinakamalaking factor po talaga yung pagiging organized. Sa pag-manage ng finances, you always need to keep track and be on top of everything, lalo na po sa finances. Mas maganda po hands-on po tayo. Kahit meron po tayong tao, mas maganda yung ikaw po mismo ay hands-on po doon. Pagdating naman po sa kung meron na kaming time na medyo sa finances, so far po wala pa naman po. So far. Kasi yun nga, nasa-separate po namin nasa-separate ko po yung personal sa business. And aside from that po, we only yung mga kailangan lang po sa shop, yung pinaprioritize po namin. Okay? We don't indulge into mga luxury, kumbaga po. Okay. Yung siyempre ngayon, partner, di ba? Bagong taon, maraming mga kababayan natin na nag-iisip ng kanilang mga business ideas, gustong mag-venture out, gustong umalis sa corporate, mag-try ng pagiging entrepreneur. So, siyempre, isa sa mga options nila yung pagkain na sa food business. So, para sa mga aspiring natin mga entrepreneurs, ano yung may papayo sa kanila in terms of pag-handle ng budget, and ano ang dapat nilang unahin o bigyang prioridad sa paggamit ng kanilang kapital? Okay. Primarily po, syempre know your market and know your target. Di po ba? So, nagkakaroon po tayo ng business plan. Kung baga, may laking factor din po kasi kung ano po yung hilig natin eh. Ano po yung passion natin. So, I believe that mostly ay, mahilig po tayo sa pagkain. Okay? And aside from that, mahalin po natin yung kasamahan po natin, yung tao po natin. Kasi sila po yung katulong po natin sa pagmamanage at pagpapatakbo ng business. Aside from that tao, kailangan din po natin mag-provide ng outstanding na customer service po para balik-balikan po tayo ng ating customers. Hindi lang po dahil sa masarap yung pagkain natin or affordable. So, yun po. And then, ilimit lang po natin yung ating distraction. Hindi po tayo nag-put up ng business to compete with others, but kumbaga, we compete po with ourselves. Okay, so yan, kailangan maging creative po tayo. Sana one time matikman namin ng Eat and Run. Oo nga. Mga menus ng punta kami dyan at mag-eat and run din Sama kami kay Pao. Ay, wala pong problema Sir Richard at Sir Eric. Just let me know kung kailan po kayo pupunta po dito para matikman nyo po yung aming bestseller. Walang problema po yun. On the house. Pero saan ba makikita itong Eat and Run sa mga kababayan nating nasa Bicol region? At paano ba namin kayo ma-reach out? Okay. So, kami po ay meron pong 2 branch. Yung isang branch po namin ay nasa Albay. Sa likod lang po siya ng Divine Word College of Legazpi. While the second branch po ay nasa Legazpi po mismo, Legazpi City. Sa may likod lang po ng SSS, sa harap po ng dating Hepalin po. So, you can reach us actually through our Facebook page, which is Eat and Run. So, meron din po kasi kaming delivery, and we also have partnered with Foodpanda and Grab po. So, dun po kami mahanap. Miss Lady, bago tayo magtapos, baka may gusto ka munang i-shout out. Siyempre, shout out ko yung sabi nga sa post ni Miss Pa, mga Eat and Run fans. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Yung mga kasamahan po din namin sa Eat and Run, the Eat and Run fam. Same goes also yung mga in collaboration po namin na nagpo-provide ng drinks for Eat and Run Albay. We have Escape Ground, and for Eat and Run Legazpi, we have Kape South. Okay, maraming salamat, Miss Lady Vera. Bago tayo magtapos, no, yung gaganaping OGP Fun Run, sir. Yes, that will be on January 26 sa susunod na linggo. Sa mga nag-register po, maraming salamat. Pwede po ninyong makuha ang inyong mga race bibs and kits sa
any chapters ng Philippine Red Cross po. Maaari po kayong i-monitor sa Facebook pages ng Philippine Red Cross at ng Usapang Budget Natin page ng DBM. At yan po, nagtatapos, Eric, ang ating very informative na episode ngayong hapon. Nawa po ay na may napulot kayong bagong aral at kaalaman sa ating mga itinampok ngayong hapon. Tama, at magsama-sama pa rin tayo next week dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas, PIA at Usapang Budget Natin page ng DBM. Muli po sa pangalan ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Richard Vargas. Ako naman po si Eric Vocal ng Department of Budget and Management. Maging updated po sa mga pangyayari sa bansa dahil susunod na ang Balitang Pambansa. Hatid po yan ng Presidential Communications Office. DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas.